daw pong si Chavit Singson nanggagalaiti daw po mga kababayan kay Yusek Claire Castro na kung saan, sabi nga dito sa News 5, eto, Chavit versus Yusek Claire. Binanata ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang umano yung mga birada sa kanya ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ayon kay Singson, tila nagiging atakdog na ng palasyo si Castro dahil sa ilang beses nitong pambibira sa kanya mga kababayan. Kasi nga, kung makikita ninyo yung mga fake news kasi minsan, yung mga atake nitong si Chavit Singson mga kababayan, dito po sa gobyerno, especially sa presidente kay PBBM, yan po ay sinusoplak ni Atty. Claire Castro. Hindi nga makaporma mga kababayan itong si Chavit Singson kapag po si Atty. Claire Castro na or itong si Yusek Claire Castro na ang sumasagot po ng kanyang mga tirada laban po sa presidente, laban po sa gobyerno ni PBBM. Di ba may mga nagdaang araw na kung saan sunod-sunod mga kababayan ang mga pag-atake nitong si Sir Chavit Singson kay presidente na kung saan nananawagan pa nga ito sa mga kabataan na mag-rally daw po at wag daw tumigil, wag daw pumasok sa eskwelahan hanggat hindi napapababa sa pwesto ito pong si presidente. Ngayon, kapag ka nagsasalita ng mga ganyang klase ng bagay, ito pong si Sir Chavit Singson, hindi po may iwasan na sinusoplak po siya mga kababayan ni Atty. Claire Castro at yan yung dahilan kung bakit nanggagalaiti ngayon ito pong si Sir Chavit Singson. Anyway, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Matatanda nga sinabi kamakailan ni Yusek Castro na makikipag-ugnayan sila sa PNP at Department of Justice para imbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba na sa pwesto si President Bongbong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Chavit na kumakampi kay Vice President Sara Duterte dahil hindi umano na ibigay ang hinihingi niyang posisyon sa Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan nga, kung mapapansin nyo mga kababayan, yan naman po ay sinabi din ni Sir Chavit Singson na kung saan kaya po siya nagtampo sa presidente kasi meron siyang ipinapakiusap na sana magawa. Ano po yung isa niyang hindi na natin sasabihin na sana maipasok sa sa PCSO bilang director ata yun mga kababayan, regional director. Yun po yung sinasabi niya. Kaso nga lang ang problema, paano po natin ipapasok yan kung hindi naman talaga qualified? Paano tatanggapin ni presidente yan kung sobrang dami na mga kababayan ng kanya mga pinapa-appoint? Kaya nga para sa akin, itong mga tirada ni Atty. Claire Castro, mga buwelta, mga sagot dito kay Chavit Singson, talagang para sa akin tama lamang po yan. Kasi kung puro tirada yung binabato niya sa presidente, di ba dapat sagutin yan? Kasi ang ginagawa lang naman ni Atty. Claire Castro, sa totoo lang mga kababayan, sinasagot lang naman yung mga ibinabato ni Sir Chavit Singson sa gobyerno po ni PBBM. Kumbaga hindi naman po buwelta yon ni Atty. Claire Castro. Nagdidepensa lamang po siya sa mga ibinabatong kung ano-anong salita nito pong si Sir Chavit Singson. Katulad na lamang nung inakusahan mga kababayan na kung saan may mga alam daw na kontraktor itong sina PBBM doon daw po sa Ilocos Norte. At saka kung makikita nyo, may papreskon pa itong si Sir Chavit Singson na kung saan sinasabi na bumaba na daw sa pwesto itong si PBBM bago pa daw magalit ang taong bayan. Maliwanag nga na gusto ng mamamayang Pilipino yung ginagawa pong trabaho ni PBBM. Gusto ng sambayan ng Pilipino na inilalantad ng Pangulo yung mga nasa likod ng nangyayaring katiwalian at paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung mapapansin nyo din dito mga kababayan, nananawagan itong si Sir Chavit Singson na bumaba na sa pwesto itong si PBBM. Kasi nga, sa totoo lang, kahit hindi naman po aminin ni Sir Chavit Singson, halatang halata naman po na kumakampi po siya kay Vice President Sara Duterte. At ang isa pa nga dyan mga kababayan, kung mapapansin ninyo, alam naman po natin na kapag ito pong si PBBM napababa po nila sa pwesto, alam naman po natin mga kababayan kung sino po yung posibleng papalit po kay PBBM, kung sino po yung successor, at maliwanag naman po mga kababayan na si Sara Duterte po yun. Kaya ito po ay pabor na pabor sa kanila. Itong gustong mangyari ni Sir Chavit Singson. Kaya nga kung titingnan nyo, sabi pa nga dito, buwelta ni Chavit, handa raw siyang magpakulong kung totoo ang mga akusasyon sa kanya. Yan po mga kababayan
yung sinasabi dito. Ayan nga sa quote in quote, sabi pa nga dito alam mo ba, Yusek Claire, ang pagsasalita mo para kang attack dog. Kapag ka nakakaamoy ng pera, kakagat. Yan po mga kababayan, yung sinasabi ni Sir Chavit Singson. Wala kasing maiba to kay Atty. Claire Castro mga kababayan Kaya ang ending, ganito tinatawag na attack dog. Maliwanag naman po na nagdidepensa lang. Etong si Atty. Claire Castro. Alam niyo po ba sa totoo lang mga kababayan, ito yan natalakay na natin kanina yan pero ibabalik ko lang din para makita po ninyo. Anyway, shoutout po sa inyo Shoutout po kay Lori Capili, may galab shoutout, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, diyan sa ibang bansa, magandang ano po sa inyo Dito sa Pilipinas, magandang umaga. Yan, ito pa nga yung isang attack dog papakita ko rin sa inyo. Yan, mamaya yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito yung naging video ni Sir Chavit Singson. Ang pagkakalam ko para may kopya ako dito Kasi mahirap yung tirada sila ng tirada kay PBBM tapos pag nasagot naman sila, parang ang masama pa yung sumagot. Maliwanag naman mga kababayan na talagang ito yan Yan. Akong sasagutin dahil inatake ako nung nagpunta ko sa kasi biruin nyo magpapapress con pa daw siya tapos may mga sasagutin daw po siya. Mga trolls, mga attack dog. Alam niyo attack dog, sinabi ko na asong ulol, pag nakaamoy ng pera, kakagat. At hindi lang mga asong ulol, yung spokesperson na ng Malacanang parang attack dog na rin dahil ka ng buha parang sa akin. Anyway, sasagutin ko lahat yan. Ang masasabi ko lang, kung may katotohanan, lahat yung sinasabi nila sa akin, magpapakulong po ako. Mas maganda. Bago ba na yung gawa-gawa lang nila lahat. Opo. Pinaiimbestigahan daw kayo na inciting to sedition po dahil nga dun sa mga sinasabi nyo. Ay, kulong ako, patayin ako, gusto nila. Wala yan sa akin. Ayan Diba mga kababayan ngayon, parang ang dating siya pa yung biktima. Kung titingnan nyo naman mga kababayan, di ba sila yung unang tumira sa presidente. Tapos sinakusahan pa ng kung ano-ano, pati si Sandro Marcos dinamay pa. Tapos lalabas din naman yung motibo kaya ginagano ng presidente kasi nga hindi napagbigyan sa gustong mangyari na mai-appoint mga kababayan yung isang ipinapa-appoint sa PCSO bilang regional director. Ang problema nga kung hindi naman talaga qualified, bakit mo i-appoint? Diba? So ngayon may mga pina-appoint din itong si Sir Chavit Singson na kung saan yung isa pa nga ay katatanggal lamang doon sa custom kasi nga may ginawang kalokohan daw di umano. So ngayon kung titingnan pa po natin mga kababayan, maliwanag naman po dito na nanggagalaite si Sir Chavit Singson kay Yusek Claire Castro kasi nga syempre alam naman po natin na kapag sumagot itong si Yusek Claire Castro talagang tatamaan mga kababayan yung mga tumitira sa presidente. At isa na po dyan, si Sir Chavit Singson. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita po natin. Eto mga kababayan yung DD-shit na masakit po magsalita kay PBBM na kung saan ito pa nga yung nanalangin na sana ibawian ng buhay si PBBM, si First Lady. At ito rin yung nagsabi ng lighter nung naando dun sa rally. So ngayon, ito po yung update sa kanya. Pakinggan po natin. Pag-ibo na aglo, magparami kayo at sumurin natin si Bongbong. May mga lighter na ba kayo? Meron na ba mga lighter? Ito nagsasalitang ito, akala ko kasi talagang ralihista ito mga kababayan, yung pala DD-shit. May lighter na lang! We have an update tungkol sa DDS Lighter Sunog Boy, isa sa mga diumano'y nag-incite sa protest noong Setyembre 21. Ito yung batang mga kababayan, recruit nila. Na nauwi sa kaguluhan o riot sa Recto Mendiola area. Isang subpina ang inisyu laban sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Dito rin natin nalaman ang buong pangalan ng nasabing DDS provocateur na si Park Alamada Pangaliwan. Sa isang viral video, makikitang nagtatanong si Pangaliwan kung may lighter na ba ang mga kasama niyang DDS sa protest sa Liwasang Bonifacio. Sabay sigaw ng panawagang lulusubin daw nila
si PBBM. Diba? Sugurin natin si Bongbong! Ari mga kababayan, yung isang naandi dito, ito kilala ko to. Kilala ko tong isang to mga kababayan kasi sa totoo lang, naging kaibigan natin siya. Ako naman, wala naman ako masamang tinapay kung kani-kanino. Ito rin yung isang DD-shit na nagtatago kasi nalabsa ng warrant of arrest. Nakalaunan mga kababayan, naabsuelto ata kasi nga parang may abogado. Anyway, ituloy natin. May mga lighter na ba kayo? Meron na ba mga lighter? May lighter na! Batay sa subpina na may petsang October 1, pinatatawag si Pangaliwan upang ipaliwanag ang facts and circumstances sa likod ng mga marahas na pangyayari sa public demonstration na tinaguriang trillion peso march noong Setyembre 21. Nakasaad din na kailangan niyang humarap sa Camp Crame ngayong darating na Lunes, ika-6 ng Oktubre, upang magbigay linaw ukol sa insidente. Ang hindi pagsunod. Alam niyo, napanood ko pa nga yung nito yung parang live nito na kung saan putik nagpapaawa. Nagpapaawa doon sa mga taga-suporta kasi yun daw yung kapalit ng kanyang pakikipaglaban kuno para daw sa bayan. Hindi naman para sa bayan yan eh. Kasi ang punteriya nila dyan, yung presidente. Ng walang sapat na dahilan o justification. Alam niyo, may isa pang ang susunod dyan. Yung isang vlogger din mga kababae na DD-shit na nagsasabi ng headshot kay PBBM. Ay maaaring magresulta sa kasong indirect contempt of court laban sa kanya. Bukod dito, may isang video rin si Pangaliwan na kilala sa Facebook bilang Park kung saan makikita siyang kasama ang ilang notorious DDS fake news peddlers at trolls. Ang video clip na naipost noong Setyembre 19 o 2 araw bago ang protesta ay nagpapakita kay Pangaliwan na nagbabala umano sa kanyang mga kasamahan na kung gusto raw nilang mamatay ay pumunta sila sa Luneta Park sa Setyembre 21. Binanggit din niya ang ilang pahayag na malinaw na puno ng conspiracy theories at fear-mongering. Una-una sa lahat, yung mga kapatid kong nagtatanong kung saan ba daw yung rally natin, huwag kayong pumunta sa Luneta Park kung gusto nyong mabuhay. Pero kung gusto nyong mamatay, pumunta kayo doon sa Luneta Park sa September 21. Kasi merong announcement na doon daw ay merong kinuha, pero hindi ko i-mention kung saan lugar yung kinuha. Na merong... Tapos, meron silang inasign doon na binayaran. 500 per person. Nakita ko lang sa GC kasi nakasali ako sa mga ibang GC ng O di ibig sabihin bayad yung mga rally ninyo? Ayan yung mga nagdaang rally mga kababayan nung 21, ibig sabihin bayad pala yon. Kasi may mga sinalihan daw siyang group chat na kung saan mga kababayan, talagang sinasabi doon kung magkano, 500. Ibig sabihin yung mga ginawa nilang pagrarally, mga bayad. So yun na, kung gusto nyo lang mas safe, dito. Nung nasabi mga kababayan na 500 kasi napag-usapan sa mga GC po nila na ganun palang bayaran kapag ka magrarally ka at gagawa ka ng kung ano-ano, biglang may bumulong. Doon sa tenga, siguro ang ibinulong mga kababayan, huwag mo na ipasok yan. Madadali tayo dyan. Biglang binago ang usapan. Tayo magtipon-tipon sa monumento dito sa Camp Aguinaldo, Gate 4. Dito tayo magpunta-punta dahil dito po ay safe po ang bawat mamamayang Pilipino. Okay? So dito po ang pinaka-safe na place na tayong mga Pilipino ay magtipon-tipon. Dito. Okay? Kakapal na mga mukha ng mga ito, itong mga DD-shit na itong mag-akusa sa amin na kami binabayaran, maliwanag nga. Hindi kami nagpupunta sa mga ganyang klase ng rally. Sa mga nagtatanong lang po, kasi marami, yung dalawa kayo dito dumating, nagtanong din sila kung saan ba doon yung venue talaga. Kasi nalilito sila sa mga lumalabas. So ito po, dito po tayo magtipon-tipon para po paniguradong
ligtas ang bawat Pilipino sa gaganaping rally sa September 21 po. Huwag na po kayong sumama dahil kung ang pinaglalaban naman po natin ay korupsyon, bakit pa po kailangan natin magkawatak-watak? Di ba? Yes! Kung pinaglalaban mo ay korupsyon, pinaglalaban namin ay korupsyon, bakit kailangan pa natin magsipalit ng lugar at venue at oras at date kung pare-pares naman ang pinaglalaban natin? Ikaw ay Pilipino, ako ay Pilipino, tayo ay Pilipino, tayo ay isa. Labanan natin ang korupsyon ng sama-sama at para tayo ay magtagumpay. Pakikipaglaban bayad kayo ng 500? Di masasabi pakikipaglaban yan. Ang totoong nagrarally mga kababayan, yung hindi kayo binayaran. Diba? Yun yung totoong may pinaglalaban, yung hindi bayad ng 500. Maliwanag nga, sinabi dito, 500 bayad. Ilang rally na ang ay, shoutout kay Edmond na sumalbi ginawa natin. Mula nung pumutok, ito ang korupsyon na ito. Ilang grupo na ang nagrally. Pero meron ba sa kanila ang nanalo? Wala, dahil watak-watak ang sambayan ng Pilipino. Pero pag tayong mga Pilipino ay mayroong pag-iisa at tayo magsama-sama, mas mapapadali natin solusyonan, aksyonan ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Yun lamang po mga kaibigan, sa mga kapwa ng kabataan, estudyante na nagnanais makisama at maglaro sa rallying ito sa September 21, paniguraduhin po natin ang masasamahan nating grupo ay yung may disiplina, hindi yung nag-aasik ng lagim upang labanan ang pulisan. Tayo ay magkakaisa tayo sa laban ito mga kababayan. Paniguraduhin po natin, dito na po tayo magtipon-tipon sa September 21, dito po mismo sa Camp Aguinaldo, dito sa EDSA Monumento, sapagkat nandito ang mga kapulisan at mga kasugaluan para tayo ay protektahan at panatiliin ang kagandahan ng ating sitwasyon dito sa Camp Aguinaldo. Eto bago yung rally mga kababayan ng 21 Eto naman video ito, nakita ko lang to. Ngayon, sinasabi dito wag daw maghasik ng kaguluhan. Kung makapapansin po ninyo, kaya po siya ipinatawag sa Camp Crame mga kababayan, kasi nung naando doon na sa mismong sa mismong araw ng rally, nagtatawag na ng lighter. Pupuntahan daw si PBBM at balak sunugin nga mga kababayan yung Malacanang. Kita nyo kung gaano sila kabano dito. Diba? Tapos inamin pa na doon daw sa mga group chat ang bayadan mga kababayan 500 pesos. Ano po doon sa mga attend ng mga rally. So ito yung kapalit ng katangahan nila. 500 pesos mga kababayan. Ano po? So ngayon bukod pa po dyan, may nakita pa tayong balita mga kababayan na kung saan ito yung ipinost natin kanina sa Facebook. Sabi po dito mga kababayan sa News 5, ito daw Ombudsman Remulla patanong. Ibinunyag ni Senator Amy Marcos na si Justice Secretary Boying Remulla na umano ang nakatakdang italaga bilang susunod na ombudsman bukas, araw po ng Lunes, October 6. Sa isang pahayag tinawag ni Marcos na kalapastanganan umano sa konstitusyon ang pagtalaga sa kalihim. Madudungisan daw nito ang kredibilidad ng ombudsman. Matatandang naghain ng reklamo si Senator Marcos laban kay Remulla kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa namang pahayag ang kalihim at ang mismong palasyo kaugnay po sa isyo. So ngayon, ayon daw po kay Senator Amy Marcos, bukas i-announce mga kababayan na si Secretary Boying Remulla na po ang bagong chairman ata ng ombudsman. Mga kababayan, so ngayon, kung siya ang uupo sa ombudsman, mas maganda. Kasi yung mga sinampahan ng kaso dyan, katulad ni Sara Duterte, posibleng mapapanagot na mga kababayan niya mga yan. Diba? Lalo na yung mga politikong kurap. Kaya nga, ito panawagan natin sa ombudsman, kung sakali na si Secretary Boying Remulla nga ang nakatakda mga kababayan na mapalagay po dyan sa ombudsman, dapat bilisan nila yung pagtatrabaho nila para mapapanagot mga kababayan sa totoo lang yung mga sangkot po. Ano po yung mga sangkot sa maanumalyang flood control at yung mga sangkot mga kababayan sa pag-kickback ng pera ng mamamayang Pilipino. Especially dapat wag din nating kalimutan yung pagnakaw ng pera na dapat ay nakalaan sa kinabukasan ng mga kabataang mag-aaral. Ano po, alam ninyo kung ano po yung tinutukoy natin. So ngayon, kung si Secretary Boying Remulla man
ang talagang maiiluklok dyan mga kababayan sa posisyon ng ombudsman, talagang maganda. Ano po, kasi matutuklasan ng taong bayan kung paano mapapapanagot pong si Mary Grace Piatos. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin?